Aniya na mga dagong balita karong adlaw sa One Mindanao. 11 katindahan naug daw human nasunog ang usa ka public market sa General Santos City. Head office sa usa ka kooperatiba sa Davao City gisulong sa mga miyembro. Mga kaigsuunang Muslim sa Mindanao mitambong sa centralized Eid prayer sa pagtapos sa banal nga bulan sa Ramadan karong gisaulog ang Eid al-Fitr. Zero incident natala sa Davao City Police ato sa pagsaulog sa ika-80 nga adlaw natawhan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Og sa mga motorista, pag full tank na daan kay kapin piso matag litro ang usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo nga ipatuman ugma Abril 1. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nagkatapok ang Muslim community sa madaglayang lugar sa Mindanao sa pag-obserba o pagsaulog sa atong mga kaigsoonang Muslim sa Eid al-Fitr karong adlaw. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gipaagi sa mga kaigsuunan nga mga Muslim sa pagsalmot sa gipahigayon nga mga congregational prayers ug centralized Eid prayer ang pagtapos sa banal nga bulan sa Ramadan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Napuno ang Rojas Avenue sa Davao City sa mga kaigsuunang Muslim nga nitambong sa gipahigayong centralized Eid prayer sa Eid al-Fitr karong adlaw. Di mailhan sa pagtapos sa banal nga bulan sa Ramadan. Kini matud pa ang panahon nga pagparayag sa paghikugma o pagrespeto sa usag-usa. Ingon man panahon sa pagpinasayloay. Magbalik loob sab ang tanang dunay na buhat nga kalapasan lakip kadtong wala mituman sa pagpuasa. Natapos ang aktibidad pinaagi sa pagakos sa matag usa, agig pagpakita sa panaghiusa ug kalinaw. Ano mang nasimulang ibada sa buwan ng Ramadan o ikaw na Muslim, ipagpatuloy mo yan. Ano man ang nasimulan natin mga gawain pagsamba sa buwan ng Ramadan, mga gawain pagsamba, continue kapatid magulang sa pananampalatay Islam, maging matatag ka sa paghawak ng iyong pananampalatay. My message must be Muslim and Christian and anyone living in this country to become sabay-sabay, to join to each other, to save this country from any trials coming to us. Sa Cotabato City, bisa nakasinati og pag-ulan, gipahigayon gihapon sa mga kaigsuunang Muslim ang Eid al-Fitr congregational prayer sa Bangsamoro Government Center. Dagsa sab sa atong mga kaigsuunang Muslim ang congregational prayer sa municipal ground sa Pagalungan, Maguindanao del Sur. Dungan sab nga nag-ampo ang atong mga kaigsuunang Muslim ato sa gipahigayong congregational prayer sa provincial capital ground sa Isabela City sa Basilan. Una ang gipahigayong salo-salo, misalmot sab ang mga magbanay sa atong mga kaigsuunang Muslim sa gipahigayong congregational prayer sa Santa Barbara Mosque sa Zamboanga City. Sara, luyo natapos na ang Ramadan dugang sa ustad sa kinahanglang sundon lang gihapon ang mga nakalatid sa katuroang Islam. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator. Ato ng Sairo ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Duha ka mga minor de edad nga batang lalaki ang nakuryentihan. Human na sangit sa linya sa kuryente ang pisi nga gigamit sa ilang gipalupad nga tabanog sa Cagayan de Oro City. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Paspas nga gipangtabang sa mga tao nga nakakita kining duha ka mga minor de edad nga lalaki nga pulos edad 12 anyos sulod sa usa ka bakery sa barangay Makabalan sa Cagayan de Oro City. Sabado sa buntag, ang mga bata daw nawad-an sa ilang panimuot. Sumala sa tindera sa bake shop nga ang maong mga bata
na kuryentehan samtang nagpalupad sa ilang tabanog. Oto ni sabod man daw ang kuan tabanog. Primero nagluyag sila sir kay mura daw sila ila pamati na ingon daw ilang kuan malawas. Sumala sa mga nakakita nga dinhimatod pa may plastar ang duha ka mga bata samtang nagpalupad sa ilang mga tabanog ug sa wadamha. Kalit matod pa nga misangit ang ilang tabanog diha sa linya sa kuryente. Hinungdan nga nakuryentehan ug milagpot pa ang duha ka mga minor de edad. Hinoon paspas nga narespondihan sa Police Station 5 Makabalan ang maong insidente. Ug dalisab nga nadala sa ospital ang duha ka mga biktima. Base sa investigasyon, may gamit matod pa og bronze nga pisi sa ilang tabanog. Hinungdan nga milatay ang kuryente paingon sa duha ka mga bata. Gagmay ra nga mga kuan ba buto-buto lang sa kamot. Katong isa na kuan ang paa gamay na sunog gamay pero mura ra gyapon og kanang kuan lang siya ba. Gamay lang. Oo. Okay ra pud siya kay dahil diretso man po dito siya nanawag mo po dahil sa kanang or rescue. Sa karon nakauli na sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya ang duha ka mga bata samtang nagpadayon nga nagpaayo sa ilang mga samad. Pahimangno sa kapulisan sa mga ginikanan nga imonitor ang ilang mga anak aron malikay sa susamang insidente. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nahimong tensyonado ang pugsanong pagsulod sa mga gingong miyembro o ganhi empleyado sa Agdao Cooperative sa ilang head office sa Davao City. Ang Davao City Police Office dunay panawagan sa mga miyembro sa maong kooperatiba. Ani ang report ni Argil Relator. Gibuak ni ining mga lalaking makita sa video ang glass door. Gilabay ang signage padulong sa pultahan. Pugsanong gisulod ni ining giingong mga miyembro o kanhi empleyado sa Agdao Cooperative ang ilang head office nga nahimutang sa Barrio Obrero, Davao City, Sabado sa gabi. Sumala sa empleyado nga nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao, misaka matud pa ang maong mga miyembro padulong sa opisina sa General Manager o gitanggalan og tint ang glass sa pagtuong anaa didto ang opisyal. Sumala sa Davao City Police Office, duna matud pay ginaatubang nga suliran sa pagdumala ang maong kooperatiba. Nagdeploy na og kapulisan aron masiguro ang seguridad sa maong opisina. Sa pagresponde sa kapulisan, walay napakitang dokumento ang mga pugsanong misulod nga mga miyembro. I asked the station commander to check on the truthfulness or veracity of the particular documents. Wala naman silang mga maipakita that's bordering to violation of public safety already. Napagawas lang ang mga misulong nga mga miyembro dihang nagkasinabot ang matag partido pinaagi sa negosasyon sa ilang mga abogado. Panawagan sa kapulisan. It should be settled legally para Now I'm calling the members of the Agdao Co-op Agdao Co-op na you bring your case to proper authorities for legal disposal. Sa opisyal nga pahayag sa maong co-op, gipangunahan matud pa sa mga awol o terminated employees ang pugsanong pagsulod sa opisina. Dugang pa nga sa kasamtangang ginahikay nga kaso sa Court of Appeals, ginaila ang kasamtangang management o board of directors pinaagi sa writ of preliminary injunction. Ginapangayuan pa og pahayag ang mga miyembro nga misulong sa maong opisina. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Usa ka 27 anyos nga babaeng residente sa Cagayan de Oro City nagpakitabang sa taguluan PNP sa Misamis Oriental human nga giingong gimules siya o gitulis sa driver sa iyang gisakyang bao-bao. Biktima giingong lango sa ilim ng makahubog yang nahitabo ang krimen. Aniya ang akong report. Pasado alauna sa kadlawon adlong Sabado, midangop sa Puerto Police Station sa Cagayan de Oro City ang 27 anyos nga babaeng nagpakitabang human giingong gimules siya sa driver sa nasakyan ni ining bao-bao. Sa pag-imbestiga sa PNP, nahitabo ang krimen sa barangay Kasinglot sa Taguluan, Misamis Oriental. Ilahasab kining giendorso ang kaso sa Taguluan PNP. Gisaysay sa biktima nga gikan siya nag-inom uban ang iyang mga higala sa barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Pagkahuman, may sakay kini sa bao-bao aron magpahatod sa barangay Puerto. Apan wala niini nabantayan,
nga nalampas na sila ug naabot sa barangay Kasinglot sa Taguluan, Misamis Oriental. Dito na kuno siya gimolesta sa driver o gitiunan pa og kutsilyo dayon tulis. So allegedly gitiunan siya og kutsilyo. So and allegedly sexually abused inside the badja para ang bao-bao, sir. Gilayong naglusad og investigasyon ang Taguluan Women and Children's Protection Desk sa mong kaso. Gisubay na sab sa kapulisan ang giingong bao-bao nga nasakyan sa biktima ug naila na sab kini sa otoridad. Gipaabot na lamang sa WCPD ang mga aksyon o lakang nga himuon sa biktima labot sa krimen. Padayon gihapon na sa atong everyday checkpoint. Naagi na siya sa kanunay, sir, no? So 24 hours naagi tayo naka-schedule ana nga checkpoint, sir. Tungod sab sa hitabo, target sab sa mga pagpatrolya sa PNP ang mga suok-suok o hilit nga mga sityo sa matag barangay sa probinsya aron malikayan ang krimen. Wala pa usab pahayag ang biktima. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Gibanatan ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte si President Bongbong Marcos ato sa peace rally ato sa birthday sa amahan ini nga si kaning Pangulong Rodrigo Duterte ni atong Biyernes. Ang maong kalihukan gisalmutan sa libuang supporters sa kanhi Pangulo. Ani report ni John D. Esteban. Sige. Kaning Marcosan nagpaka-Marcos gyud ka. Giupanan lang ka sa mo, Vice Presidente mo nang nakadiha! Marcos! Tanawa wala ka diha kung wala sila! Kini ang subling banat ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kang President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ato sa peace rally sa Davao City ato sa adlaw na tawhan ni former President Rodrigo Duterte ni atong Biyernes. Sumala sa mayor, nagtuo siya nga may kalabutan sa 2028 presidential elections ang mga pagpang-ipit sa Administrasyong Marcos. Naatay kontra karon sa politika nga di mo duwa og patas. Ikabalo mo ngano, pildihonon man. Tanawa ninyo ang tibok kalibutan, banha kayo, kay ilang gipapreso ang tao nga way sala sa katauhan. Ginalihis matud pa ni PBBM ang issue sa 2025 General Appropriations Act o GAA o ang National Budget. Gipirmahan matud pa kini sa presidente taliwala sa mga blankong item. Kibaw mo anang mga tao nga gadulag, Chis. Chis dere, anak. Na checkmate man guna sila sa GAA o kanang bay ka mo checkmate gina sila mo gani di ba dapat April motubag sila gibalhin nila after sa election o kanusa sila motubag karon kay kapildihon nang gyud sila gikaraw nila nangidnap ang mga is. Nagpasalamat ang mayor sa parayong pagsuporta sa katauhan sa iyang amahan nga karon anaa sa The Hague, Netherlands. Human giaresto sa ICC niadtong March 11 sa reklamong crimes against humanity. Ang peace rally gisalmutan sa bagang duot sa katauhan. Dunga niini ang parawagan nga ibalik sa nasod si FPRRD. Mihatag sabog pahayag ang mga suod nga higala ug mga kanhi opisyal sa Administrasyong Duterte. Usa na kanila si kanhi LTFRB Chairman ug usa sa mga abogado ni FPRRD nga si Attorney Martin Delgra III. Si Attorney Delgra ang usa sa mga nakauban sa kanhi Pangulo dihang giaresto siya ug nakiglali sa kapulisan labot sa legalidad sa pag-aresto sa kanhi Pangulo una siya gidala sa The Hague, Netherlands. Nakabantay nami nga di na gid siya kagawas sa Villamor Air Base kundili isakay sa eroplano
padulong sa Hague. Ing ana kabastos ang gihimo sa iyaha. His rights were violated on that fateful day of March 11, 2025. Mitambong si Senador Ronald Bato de la Rosa ug Senator Bongo sa maong rally. Nanawagan usab sila sa parayong pag-ampo alang sa kaluwasan ug maayong paglawas ni FPRRD. Nagpahigayon og candle lighting ang mga supporters dayon gitapos ang programa sa usa ka makahinganghang drone show isip tribute kang FPRRD. Kauban si Bebot Cajes ug Jojo Solarte sa kamera. Jandy Esteban. 1 Mindanao. Gibutyag sa kapulisan nga zero incident ang natala atol sa gipahigayong selebrasyon sa 80th birthday ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Sumala sa Davao City Police Office, pagpamatuod matod pa kini sa lig-on nga kolaborasyon sa katawhang Davaoenyo og security forces atol sa panagtapok sa libuan ka supporters sa kanhi Pangulo nga gipahigayon sa CM Recto corner Rojas Avenue sa syudad. Dako sab og tampo ang pagka mabinantayon og kooperasyon sa mga Davaoenyo og mga bisita aron mamintinar ang kahapsay og kalinaw atol sa selebrasyon. Nagpasalamat si DCPO Acting City Director Colonel Hansel Marantan sa kinatibuk-ang Security and Safety Cluster, law enforcement agencies ug tanang ahensya nga naghiusa sa pagsiguro sa seguridad sa tanan. Sumala niya sa managlahing ihap sa mga mitambong sa kasalugan. Ang importante matod pa nga walay natala nga untoward incident atol sa panagtapok. Iba-iba na kasi yung nagbigay ng mga estimates. May 330, may 150, may 100, may 60. But to sum it all, whether those figures are correct or not, or they deviate from minor figures, the point is there's zero crime incidents. We have to be proud of that. It's a collective effort, not only for the policemen, security class, but it's the active cooperation of the community. Usbaw na sab sa presyo sa mga produktong petrolyo ang musugat sa mga motorista ugma unang adlaw sa bulan sa Abril. Kapin piso kada litro ang isaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Piso o 40 centavos kada litro ang usbaw sa presyo sa gasolina. Samtang piso o 20 centavos ang isaka sa presyo sa matag litro sa diesel o kerosene. Kini na ang ikaduhang sagunsong simana nga mosaka ang presyo sa mga produktong petrolyo. Among pagsaka sa presyo sa lana gumikan sa sanction sa Estados Unidos sa nasod Iran. Padayong pag-atake sa mga nasod Russia o Ukraine sa ilang nagkaniyang energy installations ug ang hulga sa mga nasod nga nagapalit og krudo sa nasod Venezuela. Usa ka tulay sa Don Marcelino, Davao Occidental ang naguba human misaka ang level sa tubig sa sapa aton sa kusog nga ulan. Naguba ang tulay sa Sitio Katigbaw sa Barangay Talaguton sa Don Marcelino, Davao Occidental. Human na anod aton sa pagbaha kaganinang buntag kini aton sa kusog nga ulan. Sa impormasyong nakuha sa GMA Super Radio Davao gikan sa Don Marcelino Disaster Risk Reduction and Management Office, dili una maagian ang maong tulay nga nagkonekta sa Barangay Road sa lungsod. Gipay mangnuan ang mga motorista nga mangita una og alternatibong ruta. Sumala sa pag-asa, easterlies ang nakaapekto sa panahon sa Mindanao. Patay ang usa ka 38 anyos nga rider human na banggaan ang iyang gimanehong motorsiklo sa nagsunod nga dump truck sa Davao City. Sa investigasyon sa kapulisan base sa saysay sa saksi, parehong gilata sa motor ug dump truck ang daang Maharlika Highway sa Barangay Ilang sa Davao City Biyernes sa hapon. Di naguna ang motor ug nagsunod ang truck. Apan nabanggaan matud pa sa truck ang likod nga bahin sa motor. Resulta, nalabay ang 38 anyos nga lalaking rider sa konkretong dalan nga may resulta sa iyang hinanaling kamatayon. Nagkasinabot na matud pa ang kampo sa biktima ug nakabanggang truck driver nga dili na magpasaka og kaso ug abagahon sa nakabanggang driver ang tanang galastuhon sa pagpahiluna sa patayng lawas sa biktima. Wala na mihatag og pahayag ang truck driver. Gibana-bana ang 800 ka mga kanhi rebelde ang nagpahigayon og lihok protesta sa Freedom Park sa Tagum City sa Davao del Norte atol sa ika-56 ka anibersaryo sa New People's Army ni adtong Sabado. Sumala pa ni Arian Jane Ramos, ang presidente sa
Kalinaw Southeastern Mindanao Incorporated atol sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao nga gikan ang partisipante sa Davao Region ug pipila ka parte sa Bukidnon. Lakip sa panawagan ang padayon nga pagsalikway sa 8 grupo. Dugang pa sa opisyal nga tumungsab sa kalihukan nga mapasibaw sa publiko nga dili mosulod sa 8 kalihukan ilabi na karong election period. Sumala sa bahin sa gobyerno, pakusgan pa nila ang ilang presensya ilabi na sa mga lugar nga dunay ancestral domain ug paghatag sa mga panginahanglanon sa mga apektado. Bagong programa sa Land Transportation Office nga e-Patrol o LTO on Wheels mo arangkada na di madugay sa Northern Mindanao. Pagkuha ug pag-renew sa lisensya ug rehistro sa sakyanan pwedeng maproseso. Ani report. Miabot na ngadto sa LTO Regional Office 10 ang bagong bus nga ilang napalit subay sa bagong programa sa ahensya nga naglaraw nga makatabang sa mga motorista sa rehiyon. Kini ang LTO on Wheels o e-Patrol nga tumong ang pagpadali sa pagproseso sa pagkuha o pag-renew sa lisensya o sakyanan sa mga hilit nga lugar. Mga kapuso, sayron ta kung unsa ba ang anaa sa sulod ni ining sakyanana. So mga kapuso, nanata din karon sa sulod sa LTO on Wheels. Makita na to, adunay 5 ka counter nga gianda mga LTO dinhiya kung asa nagkadaiyang trabahante nila ang manglingkod dinhiya. Og matag counter, adunay nagkadaiyang tahas nga makahatod og tabang sa ilahang mga kliyente. So make sure na makapag-renew na po sila ng lisensya nila at maka-renew na rin po ang rehistro ng kanilang masakyan. Karon, nagpadayon ang pagpamalit sa LTO sa mga kinahanglan nga gamit sa LTO on Wheels sama sa mga computers, lakip na engraving machine nga mo'y muhimo sa mga license cards nga gina-issue sa ahensya. 3 ka mga LTO on Wheels bus units ang nakatakdang moabot sa Northern Mindanao. Ito ang pagkakataon ngayon na hindi nyo kailangan bumaba pa sa syudad para kumuha lang ng inyong rehistro ng sasakyan, mag-renew ng rehistro o mag-renew ng inyong lisensya o kumuha ng SP. Gikalipay sab sa LTO Region 10 karon ang ilang hugot nga koordinasyon sa mga LGU. Sama na lamang sa Quezon Bukidnon kung asa nakatakdang itukod ang ilahang satellite office nga makaakomodar sa ilang mga kliyente. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Naugdaw ang 11 ka mga tindahan human nasunog ang bahin sa usa ka public market sa General Santos City. Lakip sa mga nasunog ang mga baligyang utanon ug ubang supply unta alang sa umaabot nga Semana Santa. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Gilayong girespondihan ni ining kabomberohan ang baga nga kalayo nga milamoy sa pipila ka tindahan sa gihimong temporaryong extension sa usa ka public market sa Barangay Lagaw, General Santos City nga nagsugod mag alas 2 sa kadlawon adlawng Lunes. Nadeklara kining fire out human ang pipila ka minutos. Atol sa sunog, ugdaw ang mga baligyang utanon, prutas o groceries sa 11 ka mga tindahan sa maong public market. Lakip na sab sa nasunog ang mga baligya nga supply unta alang sa umaabot nga Holy Week. Mga preparation na mo para sa Holy Week, like mga pilit giniling, pang binignit. Nakaripak na, pero wala, naugdog siya tanan. Dili pa masuta kung unsa ang tinubdan sa sunog. Base sa tanod o watchman, dili daw gikan sa likod. Kining inspection karon sa Bureau of Fire. Ongoing pa ilahang assessment. Gipaubos na sa profiling ang 11 ka mga stall owner nga nasunugan alang sa posibleng ayuda gikan sa LGU. Padayon pa ang investigasyon sa BFP, lakip na ang kinatibuk-ang danyos sa sunog.
Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ginagsa sa libuan ka supporters ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ang gipahigayong peace rally agig pagsaulog sa 80th birthday sa kanhi Pangulo sa managlahing lugar sa Mindanao lakip na sa abroad ni atong Biyernes. Ato ibalik si Efren Mamak. Daw di mahulugan og dagom ang kadaghan sa mga supporter ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga misalmot sa peace rally sa Freedom Park sa Rojas Avenue sa Davao City agig pagsaulog sa 80th birthday sa kanhi Pangulo Rodrigo Duterte niadtong Biyernes. Gani ang mga supporter dungan nga mikanta og happy birthday. Duna sa nag-motorcade ang mga supporter sa Coastal Road sa Davao City. Nakigiusasab ang libuan ka supporters ni FPRRD alang sa musika hiusa diyang nagkatapok sa Mati Park and Baywalk sa Mati City, Davao Oriental. Dungan sab nga gisambit sa mga supporter ni FPRRD ang ngalan sa ilang panagtapok sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte. Dagsa sab ang mitambong sa prayer rally alang sa adlaw nga natawhan ni FPRRD sa Butuan City. Dungan sa bikanta og happy birthday ang mga supporter ni FPRRD ato sa gipahigayong prayer rally sa Pioneer Avenue sa General Santos City. Kani mga miyembro sa Gender and Development LGBTQ Office sa Barangay Apopong sa General Santos City giagi sa pagkanta ug pagsayaw samtang naggunit og cake ang pagsaulog sa 80th birthday ni FPRRD. Sa aerial video sa usa ka netizen, makita sab ang kadaghan sa supporters ni FPRRD sa peace rally sa Cotabato City. Dungan sa mikanta og happy birthday ang mga supporter ni FPRRD atol sa peace rally sa Kidapawan City sa Cotabato. Miabot sab sa 80 ka buok nga cake ang giandam sa mga supporter ni FPRRD atol sa gipahigayong peace rally sa Santo Niño South, Cotabato. Wala sab nakapugong ang pag-ulan aron sa luugon ang birthday ni FPRRD sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Libuan sab ka mga individual ang nagkatapok sa Boulevard sa Tandag City, Surigao del Sur agig pagsuporta sa kanhi Pangulo Duterte atol sa iyang adlaw nga natawhan. Dagsa sab ang mga supporter ni FPRRD sa Cabadbaran City, Agusan del Norte nga hometown sab sa iyang inahan nga si Anhing Soledad Duterte. Ang maong panagtapok giorganisa matud pa sa long-time supporters ni FPRRD una pa kini nahimong presidente. Samtang sa New York City sa Amerika, dagsa sab ang supporters ni FPRRD sa peace rally sa Times Square og nagsaulog sa 80th birthday sa kanhi Pangulo Duterte. Gipakita sab sa mga supporter ni FPRRD sa Arizona, USA ang ilang paghigugma sa kanhi Pangulo atol sa iyang birthday. To pay tribute to his unwavering leadership and service, mausab ang mensahe sa mga supporter ni FPRRD kinsa nagkatapok sa Denmark aron isaulog ang iyang birthday. Duna sa giandam nga mga pagkaon, musika ug padula ang mga supporter ni FPRRD alang sa mga mitambong sa Berlin, Germany. Samtang nagpaygayon og solidarity walk ang supporters ni FPRRD gikan sa International Criminal Court hangtod sa Scheveningen Prison aron isaulog ang 80th birthday sa kanhi Pangulo. Birthday wish sab sa mga supporter nga mapabalik na sa nasod ang kanhi Pangulo kinsa na sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands sa reklamong crime against humanity. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.